Ilang oras pa lamang ang nakakalipas, nakaalis na raw ng bansa ang isa sa 7 opisyal ng Office of the Vice President na ipinasabina ng Kamara upang humarap sa investigasyon kaugnay sa umano'y maling paggamit ng confidential funds. Nakumpirma ito sa ika-4 na pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability ngayong araw. Sinabi ng Committee Secretary na base sa natanggap na impormasyon, bumiyahe patungong Amerika ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Zuleika Lopez. Only one left the country last night per information received. Attorney Zuleika T. Lopez entered the immigration gates of the airport last night at 7:31 p.m. Aboard flight PR-102 Manila to Los Angeles. I was updated by Attorney Vicente Ongcad of the Bureau of Immigration that they have not yet received an ILBO. However, per news reports, the request is already with the SOJ. Kasama si Lopez sa 7 opisyal na hiniling sa Department of Justice na ma-isyuhan ng Immigration Lookout Bulletin Order laban sa kanila. Ikinadismaya ito ni Manila 6th District Representative Bienvenido Abante Jr. sabay giit na tila masyado ng mabait ang komite sa mga opisyal. Sa ika-4 na pagkakataon ay hindi na naman kasi sumipot sa pagdinig si Lopez at ang 6 pang opisyal ng OVP, kabilang na ang Special Disbursing Officer na si Gina Acosta, dating DepEd Undersecretary Sunshine Fajarda at dating DepEd SDO Edward Fajarda. Muling nagmosyon si Representative Joseph Stephen Paduano na ipasabina ang mga naturang opisyal. Pero giit ni Abante, insulto na ito sa House panel. Hindi rin nakakatuwa na makita na 4 na beses nang inimbitahan to. Samantalang nakalagay sa rules natin, 2 beses lang eh. And then afterwards, you could be able to issue a contempt order, no? Pang-5 ng imbitasyon to. So nakikita nyo ang kabaitan ng Committee on Good Government na pinapangunahan ni Congressman Joel Chua. Sumang-ayon ang chairman ng komite na si Representative Joel Chua sa pananaw ng mga kongresista. Dahil dito tiniyak ni Chua na kapag no-show pa rin sa susunod na pagdinig ang mga opisyal, mapapatawan na sila ng mas mabigat na penalty. Samantala, ipinresenta naman ni Chua ang matrix ng paggastos ng OVP sa confidential funds dito na nagkakahalaga ng mahigit 600 million pesos sa kabuuan. Nakita natin na ang mga kaduda-dudang justification sa gastos para sa safe houses worth 16 million for 11 days at 15 million para sa youth leadership program kung saan pondo naman pala ng Philippine Army ang ginamit. Our inquiry does not end with 15 or 16 million or 73 million. Sa totoo lang, 612.5 million ang kabuuang halaga ng confidential fund ang ibinigay sa OVP and DepEd sa loob ng 2 taon. Buwelta pa ng kongresista kay VP Sara, mas pinili pa raw nitong magpatawag ng press conference kung saan walang oath-taking. Pinipili ang mga tanong at nakahanda na ang mga sagot. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Caaminio ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority.